Ano yung distinction sa gobyerno at sa negosyo? Yung negosyo o mga pribadong korporasyon, tubo ang interest niyan. Yung makatubo sila sa kanilang kapital, yan ang interest niyan. Kung makapaglingkod sila sa bayan ng Pilipino, segunda yon. Pero ang gobyerno, sa ilalim ng saligang batas, hindi tubo ang konsiderasyon. Serbisyo, kapakanan ng bayan ang dapat na asikasuhin. Kung tutubo sa pamamalakad ng tubig, pamamalakad ng kuryente, ng transportasyon, segunda na lang yon. Kaya yun ang kaibahan. Ang problema, kung ang gobyerno mo, inuuna yung kapakanan ng malalaking, yung mga dambuhalang negosyante, kaysa doon sa kapakanan ng taong bayan. At hindi ba yan na nakikita natin ngayon? Pag nakatunga nga yung gobyerno, habang tinataasan yung gasolina ng 1 mahigit piso, 1 litro, nakatunga nga yung gobyerno, pinoprotektahan ba ang interes ng sambayan ng Pilipino? Hindi! Anong ginagawa niya? Pinoprotektahan yung interes ng negosyo. Sa madaling sabi, the government becomes a conduit of big business. And that defeats public trust. That defeats public interest. Therefore, there is a betrayal of the Filipino people. Ang gobyerno nakatunganga habang ang negosyo ay pinahihirapan, pinamamahal yung mga produktong tayo ang nagbigay ng pahintulot para makapagnegosyo sila sa Pilipinas, yung gobyerno niyan, kumbaga sa aso na magbabantay sa bahay natin, andyan na yung magnanakaw, pumapasok, hindi kumakahol. baka dinidilaan pa yung kamay nung magnanakaw. Kakahiya. Ayun ang nangyayari dyan. Bakit? Wala tayong narinig eh. Malacanang? Magtataas ng presyo yung mga petrolyo. 1 peso and 30 centavos per liter. 1 peso and 60 centavos per liter. 1 peso per liter. Kerosene, diesel, and gasoline. May narinig ba tayo sa gobyerno? Wala. Kaya nga, sinasabi natin, kung yan ang bantay natin sa kapakanan ng taong bayan, kung yan yung aso natin sa ating kabayan, pumapasok na yung hindi niya kumapasok na yung magnanakaw dun sa bahay, nakatunga nga pa, tahimik pa. Yan ang ating bantay sa ating kapakanan. Yan ang masakit. Bakit? Kaya tayo nagkaroon ng saligang batas upang maitatag ang isang pamahalaan na siya nating gagamitin upang makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. Hindi magkakaroon ng makataong lipunan. Hindi magkakaroon ng makatarungang lipunan. Malilipol tayong lahat. Ubus tayo dito. Bakit? Privatized na lahat Privatized kuryente, privatized tubig, privatized ang lupa. Yung mga kahit na yung condominium owners, nakabiting kayo sa ere. Hindi kayo may-ari ng lupa. Alam nyo ba yon? Yung kotse, bibili kayo ng bagong kotse, bagong sasakyan. Akala nyo, ako may-ari nito. Hindi. Nakabili nga kayo ng sasakyan, aandar kayo, pero kailangan magbabayad kayo bawat minuto, bawat segundo na patatakbuhin nyo yung sasakyan nyo, magbabayad kayo ng mahal na gasolina at diesel. Sino ang talaga may-ari niyan? Pinapahiram lang sa inyo. At kahit nabayaran nyo na yung sasakyan nyo, tuloy-tuloy ang bayad ninyo sa pamamagitan ng pagbabayad ng gasolina. Hindi ba? Huwag mo sasabihin, bumili ka ng bagong kotse. May bago akong kotse. Hindi. Kanila yan. Sila may-ari niyan. Bakit? Baliwala yung kotse mo pag walang gasolina Oo nga, no? Oo. Kaya bawat andar mo niyan, bawat gamit mo niyan, magbabayad ka. Kaya kahit fully paid ka na sa sasakyan, para ka pa rin nagbabayad ng upa. Bakit? Kailangan kang magbayad ng gasolina, ng diesel. Dahil kung hindi,
hindi tatakbo yung iyong sasakyan. O hindi ba yan ay isang maliwanag na pagkilatis sa konsepto ng pag-aari ng ating sasakyan? At dito makikita natin ang kahalagahan ng pagkilatis na iyan upang maunawaan kung talagang tayo nga ay malaya sa ating sariling bayan. Hindi tayo hawak sa bulsa. Hindi tayo hawak sa leeg. Hawak yung buong katawan natin na mga dambuhalang negosyo dito sa ating bayan. Yan, sinasabi mo, ikaw may-ari ng bahay mo. Ay, hindi ka naman makakagamit ng bahay mo kung wala kang tax. Kung hindi, babawiin nila yan. So, para ka rin nagbabayad ng upa kahit ikaw na may-ari ng bahay. Sabihin mo, bibili ka ng appliances. May TV ka, may radyo ka, may washing machine ka, may electric fan ka. Sa'yo na yan. Pwede mo ibenta yan. Suriin natin, kilatisin natin maigi mga kababayan. Ano ang silbi ng mga appliances na yan kung walang kuryente? Wala. Ibig sabihin, bayad ka ng bayad ng kuryente. Para mo na rin inuupahan yan. Kahit nabili mo na, nabayaran mo na, hindi, bayad ka pa rin ng bayad sa pamamagitan ng pagbabayad sa kuryente. Dahil baliwala yung TV kung walang kuryente. So, walang katapusan yung pagbabayad natin sa TV. Walang katapusan yung pagbabayad natin sa sasakyan. Walang katapusan yung pagbabayad natin sa ating tinitirahan. Ganon kapait ang buhay natin dito sa Pilipinas. Pero hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ganon yan. Kasi nga, yung sistema ng pribadong korporasyon bilang kapalit ng tunay na pamahalaan, tunay na republika ng sambayanan, laganap yan sa buong mundo. Hindi lang dito sa atin. Pero hayaan na natin yung sa ibang mundo. Pag-usapan natin yung sa atin. Ang tanong yan bang si Juan de la Cruz, naunawaan itong mga ito? Nakikilatis ba niya itong pagkakaiba nitong mga konseptong ito at kung paano siya napapapayag ng sistema, ng ating media, ng ating sistema ng edukasyon, pinapalambot ang kanyang kamalayan, ang kanyang kaisipan, upang maging tuloy-tuloy yung kanyang pagkaalipin. Alipin sa kuryente, alipin sa tubig, alipin sa buwis. Ano pa? Alipin sa batas. Ha? Mamamayan, alipin ng batas? Mali! Bakit? Ang batas, nilikha ng pamahalaan. Ang pamahalaan, nilikha ng mamamayan. Tapos mamamayan, alipin ng batas, alipin ng pamahalaan. Mali. Ang problema, nauunawaan ba yan ni Juan de la Cruz? Nauunawaan ba yan ng ating mga kabataan? O puro iPad, cellphone, text ang alam? Puro computer games, puro internet ang alam? Inuunawa ba nila? Pinapalawak ba nila ang kanilang pagkilala sa mundong kanilang kinagagalawan? Nauunawaan ba nila ang kanilang kapaligiran? Alang-alang hindi lang sa kanilang kapakanan, kundi sa kapakanan ng mga susunod na salinlahi? Tayo po, sa salinlahi nating ito, sinasabi na natin, abay, pukawin natin ang ating sarili. Pukawin natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan. Gisingin natin ang kanilang kamalayan upang kilatisin ang mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran. Lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na tumutukoy sa kanilang kagyat na pangangailangan. The needs, not their wants. Yung advertisement, yung sponsors, puro yung mga pinalalabas nila, kailangan mo ng air conditioner. Sus Maria Josep, walang air conditioner noong panahon Kailangan mo ng electric fan. Paypay lang, pwede na Kailangan mo ng computer games. Hindi. Lata lang, meron ng laro nun Goma lang, may laro na Jolens lang, may laro na. Text pa.
Iba na yung text ngayon. Yun yung text namin noon. Parang cards yun, pustahan. Pero ngayon yung text, mahal. Yung text noon, siguro 5 lang eh. Makakapaglaro ka na. Laban-laban na. Wag po kayong alis, babalik po tayo.